Kung nakikilala nyo ang taong ito na isa sa mga senador ng Administrasyong Marcos, kinilala ang taong ito sa programang Raffy Tulfo in Action. Sumikat siya at kinilalang takbuhan ng mga inaapi, mga OFW na problema sa mag-asawa na kumabit sa iba, problema sa pangloloko, hindi pinasweldo at marami pang iba. Na agad ay inaaksyonan nito at naaayos nito ang problema ng mamamayang Pilipino na siyang naging dahilan kung bakit maraming tao ang nagtiwala at sumuporta sa kanyang ginagawa. Na nagtulak din sa kanya upang pumasok sa politika at naging senador ng administrasyong ito. Sa simula pa lang ng kanyang pagiging senador, ay nakikitaan muna ito ng malasakit sa bayan problema ng taong bayan ay nagsasalita na ito. Pero habang tumatagal at lumilipas ang panahon at lalong lumalala ang problema ng bansa tungkol sa korupsyon, ay unti-unti mong nakikita ang mga kinikilos nito na katulad ng galawan ng ibang mga politiko. Nakikita nyo at nararamdaman ninyo ang kanyang pananahimik sa isyu. Ang korupsyon sa gobyerno. Kasunod nito ang paglabas ng video ng kanyang anak na kongresista na nakitaan sa isang lugar sa Amerika na tinutunggan nito ang malaking bote ng alak na nagpapakita ng hindi magandang ehemplo ng isang politiko na gumagawa ng batas at matatawag mo bang honorable ang taong ito. Sa bayarin pa lang na kanyang pinipirmahan milyong-milyong halaga na para sa kanya ay wala itong halaga dahil marami siyang pera. Kasunod nito ang paglabas ng isyong ito na nauugnay sa kanya ang babaeng ito na taga Viva Max, na hanggang ngayon ay hindi pa niya sinasagot. Ang galawan ng mga politiko ngayon ay mahahalata at mararamdaman mo kung ito ay para sa taong bayan. At kung sino ang pinapanigan at pinoprotektahan, at kung sino ang mga nakinabang sa pera ng taong bayan, mapapansin mo sa galawan ng taong ito ang pananahimik sa pagkundina ng isyo ng korupsyon. Nasa halip isa siya sa mga nakikipaglaban sa problemang ito. Pero ang taong sumbungan ng inaapi, na isa sa dapat nakikipaglaban sa malaking korupsyon sa gobyerno, ay nananahimik sa isyu at hindi mo makitaan at maramdaman ang pagtatanggol nito sa taong bayan. Ay nagmistulang sumbungan ng inaapi ay sa programa lamang na may kamera na nagpapakita ng katapangan. Hindi naman na po siguro dapat dahil kasi Hindi nga sa nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiring ako? Tawagin ko si Bunuan pati ikaw. Gusto mo? Sa hearing sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko si Secretary Bunuan, ikaw. At saka yung mga taga-region nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At doon magigisa ka. At hindi sa buong bayan na kanyang pinagsisilbihan, na dapat ay isa siya sa ating inaasahan laban sa katiwalian. Pero sa ating nakikita at nararamdaman mukhang wala tayong aasahan sa malalaking politiko na nasa kapangyarihan. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga politikong inilalagay natin sa gobyerno. Hindi porket sikat na pangalan at apelido na nakikita at napapanood natin na nakikipaglaban sa tama at inaapi. Maging matalino sa mga ganitong uri ng mga politiko na nahihikayat tayo sa kanilang kasikatan. Ang kailangan natin ay mga politikong may tapang at malasakit sa bayan na marunong sa batas. At ramdam mo ang tunay na serbisyo nito ang pagtulong sa tao. At may aksyon sa problema ng bansa at hindi sa iilan lamang na natutulungan na may aksyon sa kanya lamang programa ang ating nakikita na ngayon ay senador na siya na hindi na kailangang ipakita sa harap ng kamera upang ipalabas sa inyo kung ito ay ginagamit lamang nila upang pumasok sa politika. Dahil dito nagsisimula ang pagkadismaya ng taong bayan sa pagboto at pagtitiwala sa inyo kaya kayo nasa gobyerno. Kaya ang resulta hindi mo ramdam ang serbisyong inaasahan sa inyo. Dahil ang iba sa mga ito nasisilaw sa malaking salapi sa kaban ng bayan na kanilang inaasahan at hindi ang tulungan ang mga mamamayang Pilipino iyahon sa kahirapan. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.